Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Ang boss, ang halimaw na dapat sana'y tinamaan, ay hindi man lang nagkaroon ng kahit munting gasgas. Sa halip, dahan-dahan itong umaban patungo sa kanyang direksyon, mahigpit na hawak ang napakalaking espada na tila kayang humiwa ng mismong hangin. Mabuti na lamang at nakaiwas si Yujan sa unang hampas. Dumaan ang talam sa kanyang tabi, at ang lakas ng atake ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa. Napatingin siya roon, bahagyang napahinto, habang namamangha, at nababahala, sa nakakatakot na lakas ng halimaw. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sinubukan niyang kontrahin ang susunod na pag-atake. Gamit ang kanyang kapangyarihan, bumuo siya ng isang espada na gawa sa purong telekinesis at walang pag-aalinlangang inihagis iyon patungo sa halimaw. Ngunit nabigo, walang naging epekto ang kanyang mga atake, na parabang nilamon lamang ng kalangitan ang kanyang pagsisikap. Kasabay nito, isang malamig at walang emosyon na mensahe ang lumitaw sa kanyang paningin. System message. Brutal attacks hitting all targets gain armor penetration, directly destroying physical defenses. Nanlamig ang loob ni Yujan. Hindi lamang basta malakas ang kalaban, ito ay isang halimaw na kayang baliwalain ang karaniwang depensa, isang eksistensyang sadyang ginawa upang durugan ang mga umaasa sa pisikal na lakas. Napaisip si Yetching, kahit isang tanker, isang espesyalisadong tagasalo ng pinsala, ay hindi kayang tiisin ang ikalawang hampas mula sa isang Hell Knight. Ang lakas nito ay lampas na sa normal na pamantayan ng labanan. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Yujan habang nasasaksihan ang ganap na pagkawasak ng kanyang mga espada. Isa-isa silang nadudurog sa bawat salpok, na parabang gawa lamang sa salamin ang kanyang kapangyarihan sa harap ng halimaw na iyon. Sa tindi ng galit na sumiklab sa kanyang dibdib, galit na isinilang mula sa kawalan ng anumang epekto ng kanyang mga atake, nag-ipon siya ng lahat ng natitirang enerhiya. Buong lakas siyang sumigaw sa halimaw, ipinangakong babasagin niya ito hanggang sa maging alikabok. Tumugon ang boss sa isang malamig at mapanghamong tinig. Ako ay kaaway ng mga buhay, at kayong lahat ay ililibing dito. Kasunod noon, muling lumitaw ang system notification, kumikislap sa ere na parang hatol ng kamatayan. System notification. Ethereal fire activated. All attacks gain the burning effect of ethereal fire. Umatake muli ang halimaw. Ang buong katawan nito ay nabalot ng apoy, hindi ordinaryong apoy, kundi isang ethereal flame na may nakakatakot na enerhiya, na tila kayang sunugin hindi lamang ang laman kundi pati ang kaluluwa. Humigpit ang pagkakakapit ni Yujan sa kanyang paninindigan. Naghanda siya sa paparating na hampas, nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang mga kamay habang ang hangin sa paligid ay bahagyang nanginginig sa tensyon. Nagbanggaan ang kanilang mga atake, si Yujan at ang boss ng mga halimaw, sa isang marahas na palitan ng lakas at kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng sagupaan, may napansin si Yetching. Isang kakaibang detalye, isang senyales ng paparating na kapahamakan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at buong lakas siyang sumigaw sa kanyang kasamahan. Tumakas ka, ngayon na. Ngunit bago pa man iyon mangyari, bigla na lamang lumitaw ang halimaw sa mismong harapan ni Yujan, parang aninong tinawag ng kamatayan. Hindi natinag si Yujan. Pinanatili niya ang kanyang pride, mariing sinasabi sa sarili na ang isang swordmaster ay hindi dapat umatras. Kung gagawin niya iyon, pagtatawanan lamang siya ng lahat, isang kahihiyang mas mabigat pa kaysa sa sugat. Sa eksaktong sandaling iyon, isang marahas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Huminto ang espada ng halimaw sa ere.
Isang kalasag ang biglang hamarang sa nakamamatay na hampas, at ang alon ng puwersa ay sumabog palabas na parang bagyong pinigil sa huling sandali. Sumulpot si Ye Qing sa harap ni Yujan, mahigpit na hawak ang kanyang kalasag. Sa isang matatag na tindig, sinalo niya ang buong lakas ng atake ng halimaw gamit ang kanyang shield. Hindi man lang siya lumingon habang nagsalita, malamig ngunit diretso ang kanyang tinig. Hindi nakakatulong ang ginagawa mo, sabi niya. Mas lalo mo lang itong ginagalit. Ngunit sa halip na makinig, nagreklamo si Yujan. Ayon sa kanya, inaagaw lamang ni Ye Qing ang spotlight na para sana'y kanya, isang eksenang nararapat sa isang swordmaster, hindi sa isang may hawak ng kalasag. Napabuntong hininga si Ye Qing, ngunit hindi siya nagpatinag. Ipinaliwanag niya na ang Demonic Flame Strike ng Hell Knight ay isang espesyal na fire attribute attack, isang teknik na may dobleng destructive power laban sa armor. Hindi ito basta-bastang atake na maaaring salagin ng pride o tapang lamang. Kaya kung talagang pinahahalagahan mo ang mga espada mo, dagdag niya, dapat umatras ka na. Ngunit nanatiling mayabang si Yujan. Bahagya niyang itinaas ang baba, at may halong hamon sa kanyang tinig habang nagtatanong kung paano nagawang magsalita ng ganoon sa kanya ni Ye Qing, na parabang ang babala ay isang insulto, at hindi isang pagsubok na iligtas ang kanyang buhay. Biglang lumitaw ang isang system notification, malinaw at walang babala. System notification, Ashen Ring, Dragon Flame Breath activated. Napatingin si Ye Qing sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Ang simpleng anyo nito ay naglaho habang nagsimula itong magningning ng matindi, naglalabas ng apoy na may napakabigat na presensya, isang apoy na hindi likha ng mortal na mundo. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang alon ng apoy ang sumabog palabas. Ang puwersa nito ay tila hininga ng isang sinaunang dragon, at walang awang tinulak ang Hell Knight palayo. Hindi agad nakaiwas ang halimaw. Tinangay ito nang rumaragas ang alon ng apoy, hinihila palayo kay Ye Qing habang ang katawan nito ay nilalamon ng nag-aalab na enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Yujan sa matinding gulat. Hindi niya napigilan ang sarili at napatanong kung ano ang nangyari, sapagkat ang eksenang nasa harap niya ay lampas na sa inaakala niyang posible. Kasabay nito, muling nagulat ang system, epektibo ang breath, at matagumpay na nakuha ang hellfire ng kaaway. Lalong sumiklab ang apoy ng singsing, mas maliwanag, mas marahas, na parabang lalo pa itong nagugutom sa kapangyarihan. Dahan-daang itinaas ni Ye Qing ang kanyang kamay. Nagsimula niyang kontrolin ang mga infernal flames, ang apoy ay umikot at kumalat sa paligid, lahat ay nagmumula sa singsing sa kanyang daliri. Sa mahinahong tinig, ipinaliwanag niya na ito ang kapangyarihan ng isang divine artifact, isang kayamanang nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon. Isang ngiti ang sumili sa kanyang labi habang tinitigan ang Hell Knight, na ngayoy balot ng apoy na siya mismo ang pinagmulan. Ngayon, sabi ni Ye Qing, kalmado ngunit puno ng bigat. Ang lahat ng lakas mo, ay nasa akin na. Sumiklab ang galit ng Infernal Warrior. Sumigaw ito ng ubod lakas, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay hindi na maintindihan, isang sinaunang wika na tila isinilang mula sa impyerno mismo. Bilang tugon, muling gumalaw ang boss ng mga halimaw. Itinaas nito ang kanyang kamay at nagsummon ng mas marami pang nilalang, mga undead creatures na gumapang palabas ng lupa, ang kanilang mga katawan ay kupas at balot ng kamatayan. Nanlambot ang loob nina Yujan at Sylph sa kanilang nasaksihan. Napaurong sila, at may halong takot sa tinig ni Yujan nang sabihin niya. Mga, Fated One iyon. Ngunit para kay Ye Qing, hindi iyon naging hadlang. Walang pag-aalinlangan, agad, siyang sumugod patungo sa boss. Tumalon siya paitaas, at sa ibaba niya, ang mga halimaw na sinuman ng Infernal Warrior ay nakatingin lamang sa bawat galaw niya, parang mga aninong naghihintay ng hatol. Sa isang galaw lamang, winasak ni Ye Qing ang isang undead creature. Isang atake, isang sandali,
Nilamon ng apoy mula sa kanyang singsing ang katawan nito hanggang sa tuluyang maglaho na parang abo sa hangin. Paglapit niya sa Infernal Warrior, bahagya niya lamang itong tinapik. Ngunit sapat na iyon. Agad na kumalat ang apoy sa buong katawan ng halimaw, ang ethereal flames ay damaykit na parang sumpang hindi maaaring patayin. Ngumiti si Yeching habang nakatingin dito. Hanggat may ethereal fire, wika niya ng kalmado. Hindi gagana ang kakayahan mong mag-regenerate. Nag-alburoto ang iba pang mga halimaw at sabay-sabay na umatake. Sinubukan nilang hulihin si Yeching gamit ang kanilang bilis, umaasang matatabunan siya sa dami at galaw. Ngunit mabilis na nakaiwas si Yeching sa bawat pagsalakay. Tumalon siya paitaas, magaan at eksakto ang galaw, at ang kanilang mga atake ay tumama lamang sa lupa, nag-iiwan ng mga bitik at guho, habang siya ay nanatiling hindi man lang nadapuan ng galos. Nag-ipon ng enerhiya si Yeching sa kanyang kamao. Ang hangin sa paligid nito ay tila umiinit, at ang apoy mula sa infernal flames ay unti-unting pumulupot sa kanyang braso, nag-aabang lamang ng utos. Sa sandaling kumilos siya, ginamit niya ang kapangyarihan ng infernal flames upang sunugin ang lahat ng lumapit sa kanya. Isa-isa silang nilamon ng apoy, walang sigaw, walang pagtutol, parang mga insekto sa harap ng nagngangalit na apoy. Isa sa mga halimaw ang nagtangkang lamunin siya ng buo. Mula sa likuran, sumugod ito habang nakatalikod si Yeching at abala sa pag-atake. Sa isang iglap, nakulong si Yeching sa bibig ng nilalang. Ngunit hindi nagtagal. Biglang napangiwi ang halimaw nang may makapal na usok na nagsimulang lumabas sa bibig nito. Ang matinding init ng apoy ay agad na sumunog sa balat nito mula sa loob, hanggang sa kumalat ang nag-aalab na enerhiya sa buong mukha nito. Sa susunod na sandali, sumabog ang ulo ng nilalang na nagtangkang lamunin si Yeching. Kasunod nito, ang apoy ay nagsimulang lamunin ang buong paligid. Ang lupa, ang hangin, lahat ay nabalot ng nagngangalit na infernal flames, at isang makapal na usok ang unti-unting bumalat sa lugar, tinatakpan ang tanawin na parang tabing ng digmaan. Napatanong si Sylphs, bakas ang pagtataka sa kanyang tinig, kung nakuha na ba ni Yeching ang kakayahan ng boss, sapagkat iyon ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong uri ng kapangyarihan. Ngunit tumanggi si Yujan na tanggapin ang nangyayari. May halong inis at pagmamataas sa kanyang boses habang sinasabi niyang nabawasan na raw niya ang lakas ng kaaway bago pa man dumating si Yeching, isang pilit na panghahawak sa pride, kahit malinaw na ang agos ng laban ay matagal nang nagbago. Sinunog ng infernal flames ang lahat. Nakatayo si Yeching sa gitna ng nagngangalit na apoy, ang kanyang paligid ay tila isang dagat ng apoy na patuloy na umiindayog sa kanyang kalooban. Ang nag-iisang nakaligtas sa kanyang pag-atake ay ang Infernal Warrior. Mula sa itaas, muling sumugod ang halimaw, dala ang mabigat nitong espada na humahawi pababa na parang hatol. Ngunit madaling naiwasan ni Yeching ang talam. Bumagsak ang espada sa lupa, at ang lakas ng hampas ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa, kasabay ng pagyanig ng paligid. Hindi nag-aksaya ng oras si Yeching. Nagsimula siyang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay, ang apoy ay muling nagtipon at pumintig, handang pakawalan. Sa isang mabilis na galaw, nag-counterattack siya. Ang apoy na kanyang inipon ay itinapon niya patungo sa halimaw, at sa pagtama nito, isang panibagong napakalaking pagsabog ang sumiklab, kumalat ang apoy sa buong katawan ng Infernal Warrior, nilalamon nito ng nag-aalab na enerhiya, ngunit sa halip na bumagsak, nanatili itong nakatayo, parang isang bundok, sa gitna ng apoy. Malinaw ang pagbabago, ang Infernal Warrior ay nag-develop ng fire immunity at amplification reflection, ang mga apoy ay tila wala ng epekto, at ang enerhiya ay kusang bumabalik.